at ang Winter Wonderland Christmas Pasyalan na matatagpuan sa Pilipinas. Inulan ang ilang parte ng Metro Manila ngayong hapon. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility sa ilang kalsada. Meron din mga binaha kaya bumagal ang trapiko. Ay sa pag-asa, ang ulan ay dulot ng thunderstorm. Dumadala sa mga volcanic earthquake sa Mount Bulusan sa Sorsogon. 313 ang namonitor ng PHIVOLCS sa loob ng 24 oras hanggang alas 5 kaninang umaga. Ayon kay Huban Sorsogon Mayor Gloria Alindogan, mas marami raw yan kaysa noong nag-alburuto ang bulkan noong Hunyo. Inabusuhan na nila ang maganda ng posibleng paglikas sa mga barangay sa paanan ng bulkan. Handa naman na ang evacuation center at mga relief goods. Nasa alert level 1 pa rin ang Mount Bulusan at bawal pa rin pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone nito. 4 na pisong dagdag sa presyo ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal ang hiling ng isang grupo ng mga panadero sa DTI. Saksi! Si Bernadette Reyes. Mula 860 pesos kada bag ng harina nang pumasok ang taon, 1,020 pesos na yan ngayon ayon sa pinakahuling datos mula sa Philippine Flour Millers Association. Ang asukal na 4,800 pesos kada sako, doble na ang presyo kumpara nung nakaraang taon. Sa kagustuhang makabenta pa rin ng pandesal na tig-2 piso, niliitan at pinagaan na lang ito ng isang bakery sa Pasay. Adjust na lang ng grams sa tinapay para naman may kitain kahit konti. Hindi kasi kami makapagdagdag ng presyo. Pero ang isa pang bakery sa Makati, bukod sa timbang ng tinapay, binawasan din pati bilang ng kanilang tauhan. Yung mga tao po namin, kami-kami na lang po nagtitinda eh. Yung mga tauhan na po na nabawas? Kalahati na rin. Pakiusap ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na samahan ng mga community bakery. Sa taas ng presyo ng asukal, tumaas ang diesel, tumataas ang lahat ng ingredient sa paggawa ng tinapay, apektado po kami. Uunawain niyo po kami kung sakali na lumiit ang aming pandesal o nagkaroon ng paggalaw sa presyo ng aming tinapay. Pati mga mas mura sanang alternatibo na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal, humihiling din ng taas presyo sa Department of Trade and Industry. Katumbas ito ng 4 pesos kada pack o 27 pesos and 50 centavos sa pandesal na may 10 piraso at 42 pesos and 50 centavos naman sa loaf bread. Nakikipagnegosasyon ng DTI sa mga manufacturer ng tinapay para babaan ang hiling na taas presyo. Kung pwedeng 2 pesos muna at kung talagang kailangan later on yung dagdag na 2 pesos, pag-aaralan natin ulit. Wala akong pagbabawian ng losses ko kung may bumili nito. Sa presyong 23.50 per pack of 10 at 25 grams, hindi ako kikita. Big bakeries have machines. Small bakeries, walang magagaling na makina yan eh. Yung yield namin, hindi kasing ganda ng yield nila. Ayon sa Department of Trade and Industry, nauunawaan daw nila kung hindi na kayang gumawa ng Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal na mga maliliit na panaderya dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga sangkap sa tinapay. Tiniyak naman ng DTI na may mabibili pa ring Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal sa mga pamilihan. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Sinusulong ng Makabayang Black na alisin ang 12% value-added tax sa ilang produkto gaya ng tinapay, mantika at delata para raw makameno sa gastos ng mga Pinoy. Pero tutol ang isang kongresista, posible raw mahigit 86 billion pesos ang mawala sa kita ng pamahalaan. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 250 pesos ang inilalaan ni Mang Rolando na budget para sa isang araw na grocery para sa 7 miyembro ng kanyang pamilya at panindang lutong pagkain. Kung hindi raw siya didiskarte sa pagtitinda, kakapusin ang budget nila. Mabigat na po ngayon ang gastos, hindi katulad dati. Malaki po ang mga tinaas ng mga bilihin ngayon eh. Para makatulong sa mga tulad ni Mang Rolando, naghain ng panukala ang Makabayan Block para huwag patawan ng 12% value-added tax ang ilang produkto gaya ng tinapay, mantika at delata. Kahit man lang sa basic na pinoconsume ng ating mga mamamayan, mabawasan yung tax.
kasi malaking alwan yon sa ating mga mahihirap. Ang House Committee on Ways and Means ang inaasahang didinig sa panukalang yan. Pero ang chairperson ng komiteng si Congressman Joey Salceda, tutol dito ngayon pa lang. Anya exempted na sa VAT ang ilang binanggit na Makabayan Block. Pero kung isasama raw ang mga delata, biskwit, sabon at kandila, mahigit 86 billion pesos ang mawawala sa pamahalaan. Pwede naman daw gawing mas mura ang asukal, halimbawa, kung mag-aangkat ang bansa ng 300,000 metric tons ng refined sugar na siyang kulang daw sa supply ng bansa. Makakatulong din daw ito para gawing mas mura ang biskwit at tinapay. Sa mga delata naman, binawasan na anya ang buwis sa mechanically deboned meat. Pwede rin daw magbigay na lang ng subsidy sa agrikultura para sumapat ang supply ng pagkain sa bansa. Sagot ni Congresswoman Arlene Brosas na may akda ng panukala, may iba naman daw na paraan. Ang hindi naman nila ine-explore ay mag-tax ng mga pinakamalalaking korporasyon. Diba? Binawasan pa nga nila yan, in fact, sa Create Law. Pangalawa, yung excise tax sa oil, no, sa train law, tanggalin natin yon. Bagamat kontra si Brosas sa rekomendasyon ni Salceda na mag-angkat ng asukal dahil may supply naman anya rito sa bansa, nagkakaisa naman sila sa pagbibigay ng subsidy sa mga magsasaka. Sinisika pa namin kunin ang reaksyon ng Department of Finance. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dalawa na ang naitalang patay dahil sa bagyong Maymay sa Cagayan. Ang isang bayan doon nasa state of calamity dahil sa pinsala ng masamang panahon. Ating saksihan. Lubog pa rin sa bahang ilang bahagi ng Alyakapan sa Cagayan. Karamihan sa mga apektado mga bukirin. 22 barangay roon ang apektado. Di lang agrikultura pati ilang infrastruktura nasira. Kaya ang sangguniang bayan ng Alyakapan nagdeklara ng state of calamity. Sa mahigit 1,000 pamilyang apektado ng baha, nasa 44 ang lumikas sa iba't ibang barangay hall. Lubog din sa bahang ilang lugar sa bayan ng Ballesteros. Sinubukan pa ng ilang residente na umuwi pero malakas pa rin ang agos ng tubig doon. Sa bayan naman ng Rizal, may nasirang spillway kagabi kaya walang sasakyang makapasok sa Dungan, Nanungaran, Anungo, Anurturo hanggang sa Minanga Road. Nagsagawa naman ang clearing operation ng DPWH sa Cagayan-Apayao Road. Nilinis nila ang mga drainage at inalis ang mga punong pinatumba ng malakas na hangin. 2 mangingisda ang natagpuang patay sa baybayin ng Santa Ana at Bugway, Cagayan. Ramdam din sa Natonin Mountain Province ang bagyo. Dahil sa dala nitong ulan, nagkaroon ng pagguho ng lupa na agad ding inaksyonan ng clearing operation. Ayon sa Pag-asa, madaling araw kanina humina bilang low pressure area ang bagyong Maymay at tuluyan ng nalusaw kaninang alas 3 ng hapon. Von Aquino, GMA News. Kalaboso ang isang dating beauty queen na sangkot umano sa investment scam. Mahigit 50 milyong pisong pera ang tinangay niya sa mga biktima. Saksi, si John Consulta. Sa hotel na ito sa Lawag, Ilocos Norte na corner ng mga tauhan ng Lawag Police at Batangas Provincial Police Office ang kanilang target na dating beauty queen. Inaresto si 1998 binibining Pilipinas Universe Jewel Lubaton dahil sa reklamong estafa bunsod umano ng isang investment scam. Nagpapakilala siyang producer, talent agency. Nagsasabi rin siya po na may party list, but she is actually not represented by any. Ginagamit nga niya ang apelyido ng dati niyang kinakasamang politician para maniwala itong mga would-be victims niya sa kanyang pag-scam. Ayon sa pulisya, mahigit 50 milyong piso raw ang nakuha ni Lubaton sa kanyang mga umanong naging biktima. Kabilang rito ang ilang opisyal ng gobyerno. Isa pa lang po itong warrant na to pero mahigit pa po sa isa ang nagreklamo laban sa kanya. More than 10 siguro. Basta marami. At karamihan mga politicians pa at kanilang mga kabag-anak. Sinubukan namin kunan ng payag ang dating beauty queen pero tumanggi ito. Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Narito po ang 11 p.m. bulletin ng Pag-asa sa Bagyong Neneng. Huling namataan ng bagyo sa layong 1,085 kilometers ng east of extreme northern Luzon. May lakas na 55 kilometers per hour, bugso nga abot sa 70 kilometers per hour at kumikilos pa south o patimog sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posible pang maglandfall sa Babuyan Islands o Batanes ang Bagyong Neneng ngayong linggo. Ang isa pang LPA na binabantayan kahapon ay nasa labas na ng PAR at isa ng bagyo.
Asahan naman ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa trough ng bagyo at localized thunderstorms. Mula sa laban sa boxing ring, nakikipaglaban ngayon sa hirap ng buhay ang dating world champion na si Luisito Espinosa. Hindi pa nga raw niya nakukuha ang premyo sa labang napanalunan noong pang 1997. Saksi si June Veneracion. Ito ang mga kabaong minsan na nagdala ng karangalan sa mga Pilipino. Siya ang dating world boxing champion na si Luisito Espinosa na sumikat noong dekada 80 hanggang 90. Pagkatapos ng makulay na boxing career, eto siya ngayon, halos hindi raw makabangon sa mga hamon ng buhay. Wala. Makatulog sa akin. Sana naman sana naman matulungan niyo naman ako dahil wala naman akong ginawang masama. Sana pinagtanggol naman ng Pilipinas. Hanggang ngayon, hinahabol pa ni Luisito na mabayaran ang balanse ng kanyang prize money sa naipanalo niyang laban sa Argentinian na si Carlos Rios noong 1997. Dati niyang sinubok ang buhay sa Amerika. Naging trainer siya sa Hong Kong at kalaunan sa mainland China. At ngayong taon ay nagbalik sa bansa. Pero naubos daw ang kanyang ipon. Kung ano-anong trabaho na rin ang kanyang pinasok. Minsan meron, pero kadalasan walang-wala. Down ako eh. Talagang parang sinapakan na lang ngayon. Parang basahan ba? Nasa 3 buwan nang kinukupkop ng kaibigan na si John Manungsong ang dating kampyon. Nakakalungkot daw ang nangyari kay Espinosa. Naawa ako dahil binigyan niya tayo ng karangalan eh. Bilang isang Pilipino, iniisip ko na lang, may utang na loob ako sa kanya. Malakas pa ang pangangatawan ni Espinosa, pero may kakaiba na sa kanyang pananalita. Malilimutin na rin daw siya. Gayunman, mahirap man daw paniwalaan. Pero gusto pa rin daw niyang bumalik sa boxing ring. Kaya ko pa. 55 years old ka na. Hindi, okay lang yun. Kasi ang katawan ko, active pa. Lakas pa rin. Panawagan ni Espinosa sa presidente natin na si BBM, sana po matulungan niyo po ako. Kasi ngayon, hindi pa po ako nababayaran nung laban ko nung 1997 sa 1997 po sa Mindanao. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang pahayag ng Malacanang. Ako si June Veneracion, ang inyo, saksi. Mahigit 2 linggo bago mag-undas, bagyang tumaas ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Hanggang 2,500 pesos ang presyo ng flower arrangement. Hanggang 150 pesos naman sa bundle ng puting Radus. Ganyan din sa Malaysian Mums. 150 pesos ang kalating dosena ng Jimba. 220 pesos naman ang kada 10 piraso ng Carnation. Nasa 250 pesos ang isang dosena ng local rose at 1,200 pesos naman ang kada 20 piraso ng imported na rose. Ayon sa ilang nagtitinda, posible pang tumaas ang presyo ng mga bulaklak habang papalapit ang undas. Kaya naghahanda na rin sila sa posibleng pagdagsa ng mga mamimili. At naghahanda na rin para sa undas ang Manila North Cemetery kasama ang pagtutungkab ng lapida ng mga alagang hayop na nakalibing doon. May paglilinaw rin ang pamunuan ng sementeryo sa mga may balak maglibing doon ng kanilang mga pets. Saksi, si Mark Salazar. Muling bubuksan ang Manila North Cemetery sa bisita para sa Undas 2022 mula October 29 to November 2. Pero may 2 mahalagang bilin sa mga dadalaw sa patay. Bawal ang mga walang bakuna laban sa COVID-19 at bawal ang mga batang edad 12 pababa. Sa datos ng DOH, pati na ng vaccine namin, sila po yung pinakamababa ang rate na mababa ang bilang ng mga nakapagpabakuna. Siyempre, hindi naman po natin ma-observe talaga yung physical distancing natin dito. Kahit open air po tayo, ay magsuot pa rin po tayo ng ating face mask. Maliban sa dati ng ipinagbabawal gaya ng alak, patalim at armas, bawal pa rin ang mga vendor sa loob ng sementeryo. Anumang klase ng sasakyan, kahit bike lang, mula October 29 to November 2. Ang libing ay papayagan lamang hanggang sa October 28 at muling papayagan sa November 3. Hanggang October 25 na lang ang paglilinis ng mga puntod.
Kabilang sa paghahanda ng sementeryo, ang inabutan naming pagtutungkab ng mga lapida ng mga nakalibing na pets sa flower garden ng sementeryo. Naging issue ito ng ilang naglibing dito ng pets. Pero nilinaw ng Manila North Cemetery na hindi nila pinoproseso ang libing ng mga pet dahil hindi naman sila pet cemetery. Nilalagyan na nila ng lapida, pero yan po ay hindi dumadaan sa opisina. Hindi po namin inalis yung mga buto. Nandyan po yan, ang tanging inalis lang po namin yung mga lapida. At the same time, hindi na po namin siya ina-allowed malibingan. Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Tagumpay ang US Space Agency na nasa kanilang Double Asteroid Redirection Test o DART mission. Ibig sabihin po na lihis nila ang dalawang asteroid na halos malapit na sa daigdig. Ang maliit na asteroid ay may sukat na kasing laki ng football stadium at umiikot sa mas malaking asteroid. Sa kanilang misyon, pinatama nila ang DART spacecraft sa mas maliit na asteroid. Sabi ng NASA, nagkaroon ng pag-iiba sa orbit ng maliit na asteroid. Bahagya itong lumapit sa kinaikutang malaking asteroid. 7 taon ang ginugol sa DART mission na yan. Ito rin ang kauna-unahang beses na tinest ang ganitong paraan para sa posibleng pagtama ng asteroid sa daigdig. Sabi ng NASA, wala naman sila nakikitang asteroid na pwedeng bumagsak sa daigdig. Mga igan, 73 araw na lang Pasko na. At kung kayo po ay naghahanap ng mapapasyalan, pwedeng bisitahin ang Winter Wonderland sa Baguio City. Suot ang hanbok, tila mga karakter sa Korean novela ang sasalubong sa inyo. Para naman sa mahilig ng Japanese culture, tampok ang iba't ibang Japanese structure na puno po ng dekorasyong cherry blossoms at pailaw. Enjoy rin sa paglalaro ang mga bata sa artificial snow. Kumukuti-kutitap na ilaw naman ang bubungad sa inyo sa Mexico, Pampanga. Bida ang mga life-size gingerbread house at Santa Claus. At patok din sa mga pumapasyal ang iba't ibang street food, picnic at movie area. Pac-Man on Running Man. Dumalaw si boxing champ Manny Pacquiao sa set ng sikat na South Korean reality game show. Ibinahagi ng Running Man Korea ang pagbisita sa kanila ni Pac-Man sa isang Instagram post. Makikitang tila kalaban niya ang isa sa kanila sa loob ng boxing ring. At nakaharap din niya ang isa pang cast member na si Song Ji-yo. Inanunsyo rin ng isa pang TV network sa South Korea ang guest ni Pacquiao sa isa pang variety program na Knowing Bros. Bahagi ng mga ito ng activities si Pacquiao para i-promote ang laban nila ni South Korean martial arts YouTuber DKU sa Disyembre. At bahagi raw ng kikitain sa kanilang exhibition fight ay mapupunta sa charity projects ng Pac-Man Village. At yan ang mga balitang ating sinaksiyan. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si Pia Arcangel. Hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.